Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Good news po sa larangan ng digitalization. Pinalawak na ang digital infrastructure sa labas ng Metro Manila. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng AI-ready Vitro Santa Rosa Data Center. Isang malaking hakbang para sa isang tech-driven na bagong Pilipinas. Ang Vitro Santa Rosa ay isang hyperscale-ready na data center. Ligtas, mabilis at hanghanda para sa mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. Konektado rin ito sa mga data center sa Makati, Pasig at Parañaque para masiguro ang seamless network reliability. Pinuri ng Pangulo ang data center bilang simbolo ng kahandaan ng bansa para sa digital na kinabukasan at refleksyon ng makataong pamamaraan ng administrasyon sa pagsulong ng teknolohiya. Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para maisulong ang digital transformation ng bansa. Ayon sa Pangulo, gawain ng gobyerno ang lumikha ng tamang kondisyon para sa pag-unlad, pero ang tunay na progreso nanggagaling sa pagtutulungan, tiwala at iisang layunin. Pinagmamalaki rin ng Pangulo ang galing ng manggagawang Pilipino na ayon sa kanya ang pinakamalaking yaman ng bansa. Isa pa pong good news, patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagsisimula ng tag-init na panahon, nagpaalala ang PhilHealth na saklaw ng PhilHealth benefits ang mga karaniwang sakit tuwing tag-init. Ang mga package na kasama para sa mga sakit na heat stroke, dehydration, chickenpox, typhoid fever at sore eyes ay aabot mula 7,000 pesos hanggang 19,000 pesos. Panoorin po natin ito. Ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yusek, first question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Yusek, kahapon, nabanggit ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the midterm elections. How concerning is this for the palace? Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong additional information na natanggap aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay
pag-iimbestigahan po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po nating matanong or aming kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusek? Dahil nga kahapon po ito nangyari at nagkaroon ng pag-iimbestiga. Nakarating na po ito sa Pangulo. Kaya po kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusek. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo. Kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Matatapos ho ba? Ay, sorry po. Sorry po. Hindi ka naman galit, no? Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa ni Secretary Angga. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angga. Thank you. Yusek, hingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan minsan at alam niyo po yan. Ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Ma'am, Sige, Ivan. Irina. Yes, ma'am. Baka, what can you tell us about the President's trip to Rome, Italy? Baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi. At 3 caretakers po ang natalaga. Si E.S. Lucas Bersamin, si S.O.J. Boying Rimulya, at saka po si Secretary Estrella. So, natuloy po sila. Yung iba pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Okay po? Thank you. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Okay. Katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe
sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na naman mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang tseke. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira, hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa.